Okay, sagutin po natin yung hamon ng isang kapatid na si Brother Jezreel Shem, isang Seventh-day Adventist. Ito po yung kanyang hamon. Since hindi matapos-tapos ang issue ng elective abortion ni Brother Raymond Cada against SDA, mapagkumbaba ko na po kayong hinahamon sa isang matinoong usapan, online debate. Ito po ang magiging tema. Patutunayan mo na doktrina ng Adventist ang elective abortion. Since yan din naman ang naging stand mo sa latest video mo bilang pagsagot sa comment ko. Ako ay tatayong negatibo bro. Iset lang natin ng Sunday at maluwag ang schedule natin bro since busy din ako sa personal na buhay. God bless. Then yung note, pinablik ko na since hindi naman sumasagot si Brother Ray sa comment at PM. So ito po yung hamon ni Brother Jezreel Shem. Isa pong maginoong debate, online debate, yung kanyang hamon sa atin. So ito honest answer bro. Mula sa puso ko itong sagot na itong sasabihin ko. Honestly, hanggat maaari ayoko talagang makipagdebate sa Seventh-day Adventist. Totoo yan. Sincere sa akin puso na sabihin sa lahat na hanggat maaari ayokong makipagdebate sa kanino mang Seventh-day Adventist. Unang-una, siguro sa lahat ng sekta na napasukan ko, Seventh-day Adventist na siguro ang maituturing ko na ang mga membro is napakababait. Totoo yan. Ipinapublic ko rin ito since public naman yung in public, talagang sinasabi ko yan in my heart na ang mga member na siguro ng Seventh-day Adventist sa lahat ng naanibang ko, masasabi ko talagang mababait ang tao. Malaki ang naitulong yan sa pag-aaral ko sa theology. Hindi lang sa financial, kahit sa spiritual, yan. Malaking bagay sa akin ang naging kabahagi o naging member sa Seventh-day Adventist. Kaya ako, kung tatanungin mo ako, mula sa aking puso, hanggat maaari ayoko makipagdebate talaga sa kahit sinong member ng Adventist, lalo na sa'yo. Kasi ikaw, naging malapit ka rin sa akin, alam mo yan. At dyan, na kadaupang palad ko mga kapatid, talagang mababait. Kaya hindi ako masaya kung magkakaroon tayo ng debate. Walang halong politika ito mula to sa aking puso. Hindi ako masaya na makikipagdebate talaga sa kahit sino mang Seventh-day Adventist. Lalo na sa'yo na hindi naman iba sa akin. Magkaganon pa man, dahil magkaiba na yung ating paniniwala, pinaniniwalaan o tinitindigan, hindi may iwasan talaga na mayroong ganito. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mula sa aking puso, hindi ako masaya kung makikipagdebate talaga ako sa kahit sinong member ng Seventh-day Adventist. Kasi sa lahat ng mga sekta na akin pong napasukan, Seventh-day Adventist ang pinakamalapit sa akin. Kaya kung mapansin po ninyo, ang pag-alis ko sa Seventh-day Adventist is hindi dahil sa nakitaan ko ng mali sa aral or doktrina. Yung aking ine-expose ngayon sa aking paniniwala, hiwalay na ito ng pag-aaral nung lumabas na ako sa Seventh-day Adventist. Pero hindi ko kinakitaan ng maling doktrina ang Seventh-day Adventist noong nandiyan pa ako. Pagdating din sa ugali, wala rin ako masabi mababait ang mga membro. May mga ilan na pasaway talaga na hindi rin maganda makitungo. Pero normal naman yan, wala namang church na perfect talaga. Kaya kung hindi, sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa issue ng abortion, hindi ko gugustuhin lumabas sa Seventh-day Adventist. Mahal na mahal ko ang Seventh-day Adventist. Kaya nga, sinikap ko talagang ipaglaban yan. Sinikap ko talagang ipaalam sa mga kapatid. Mga kapatid, tayo ay commandment keeper. Pero mayroong abortion guidelines na ipinasa sa General Conference. Nga lamang, may mga ilang kapatid sa online na hindi nila naintindihan yung aking pag-expose. Akala nila inuudyok akong lumabas ang sinumang miyembro, ang sinumang kapatid. Akala nila talagang ginawa ko lang ito kasi meron akong intensyon. Sa side nila na hindi nila naintindihan yung aking pinaglaban, respeto ko yun. Yun yung pananaw at paniniwala nila. Pero ako talaga, in-expose ko yan. Ang dahilan talaga, gusto kong mabago yung abortion guidelines na yan. So bali, nakita natin na imbis na magkaisa para mabago yan, ang nangyari is parang binasama pa nila. Kumbaga parang wala namang mali dyan. No, pero ang totoo, kahit basahin mo yan, mali naman talaga yan. So sasagutin ko po mga kapatid yung hamon na ito ng debate. Pero yun nga, sa ikatlong pagkakataon, gusto kong ulitin na hindi ako masaya kung makikipagdebate ako sa kahit sino mang Seventh-day Adventist. Mula yan sa aking puso.
Pero magkaganon pa man, magkaiba na kasi yung daan na tinatahak namin dalawa neto ni Brother Jezreel Shem. So since public itong post mo, gusto kong mag-comment at mag-react po dito. Huwag ka mag-alala, sagutin ko po yung hamon mo. Ang sabi mo kasi dito, since hindi matapos-tapos ang issue ng elective abortion ni Brother Ray against SDA, mapagpakumbaba ko na po kayong hinahamon sa isang maginoong usapan, online debate. So, i-correct lang kita dito, Brad, ha? Hindi ako galit sa'yo. Hindi ko minamasama ito. Pero, syempre, kailangan meron ding paglilinaw dito. Yun pong aking mga video mula nung ako ay lumabas na sa Seventh-day Adventist. Kapag ito ay nauugnay sa Seventh-day Adventist or abortion, tumbukin na natin, hindi ito intention na itapik ang Seventh-day Adventist. Kasi kung titingnan mo, yan po ay pagsagot lamang sa mga comment ng mga mismong Adventist patungkol sa akin. Kasi may mga video ako pinopost, then nagko-comment sila. So, gaya ng sinabi mo, nakalagay nga dyan sa note, hindi man ako sumasagot sa comment at PM, hinahayaan ko yan sila. Wala namang masama kasi dyan. Kung yan yung gusto mo, dahil pinablic ko yung video, malaya ka rin mag-comment ng kahit ano. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ang dahilan kung bakit ako nagtatapik ng abortion sa Adventist is para atakihin ang Seventh-day Adventist. Mali naman yon sa part ko kung pagbibintangan ako ng ganon. Kung bakit natatalakay ang abortion bilang pagsagot lang sa mismong mga Adventist na hindi rin naman ako tinitigilan. So, ayun yun ang topic na ganito. Actually, tapos na ako mag-topic ng abortion. Nag-usap na kami dito ni Kuya Johnson Amican. Sabi ko, para sa'yo, Kuya Johnson, hindi na ako magta-topic about abortion. Ang problema, may mga miyembro na hindi naman tumitigil. Sige pa rin ang pag-atake, pag-comment, hindi ko naman yan pinapatulan. Pero, once na i-public mo yung comment, malaya akong sagutin yan, lalo sa akin post ka, nag-comment. So, bilang correction lang, bro, kasi ayoko namang lumabas dito sa hamon mo na kaya ka naghamon sa akin dahil atake ako ng atake sa Adventist. No. Sinasagot ko lang ho yung mga comment ng mga mismong Adventist. Kaya sana, huwag mong palabasin. Hindi ko alam kung yun yung intention mo sa side mo. Pero ako kasi, gusto ko lang sabihin na huwag mong palabasin na kahit sino man sa member ng Adventist na ako, umaatake sa Seventh-day Adventist. Hindi ho. Sinasagot lang po natin yung mga comment ng mismong mga miyembro, ng mismong mga Adventist. Bakit ka, Brother Ray, umalis? Wala namang mali sa guidelines. Hindi mo lang naintindihan. So, nagko-comment sila ng ganyan, nililinaw natin. Sa akin, malinaw na lahat Mula nang lumabas ako sa Adventist, alam ko na yan. Alam ko na yan. Malinaw na sa akin yung abortion guidelines ng Seventh-day Adventist. So, lumabas ako, wala akong pinilit yan. Nagtatapik ako ng aking mga video, hindi na ito related sa Seventh-day Adventist. Alam mo, topic ko, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Hindi naman yan intended sa Seventh-day Adventist. Hindi lang naman Seventh-day Adventist ang tuturo na si Jesus ay Diyos. So, hindi ang intention is atakihin ang Seventh-day Adventist kasi hindi makatwiran sa side ko kung naghahamon ka dahil iniisip mo, inaatake ko ang Adventist. Kasi ang sabi mo dito, hindi matapos-tapos yung aking issue about elective abortion against SDA. No, tapos na ho ako dyan, Brad. Gusto ko lang linawin sa'yo, tapos na ho ako dyan. Malinaw na sa akin, na-prove ko na po yan. Ngayon, nandiyan na yung video, in-upload ko na yan sa YouTube ko. Malaya na ang tao kung paniniwalaan nila yan o hindi. Pero, hindi ko matatanggap yung sinabi mo na hindi matapos-tapos yung aking issue. Hindi, matagal na ako tapos dyan. Kung natatalakay ko man ang Adventist, dahil po yan sa pagsagot sa mga miyembro din ng Adventist. Kung ayaw nyong ma-involve ang Adventist, abay, pigilan nyo yung miyembro nyo na mag-comment sa aking mga video. Sabi ko nga, kung gusto nyo i-block, mas madali. Kung ikaw ay napipikon sa aking mga video, hindi naman ito sa pilitan. Ikaw lang naman ang nanood. Hindi ko naman pinili kung sino gustong manood dyan. Hindi rin kita pinilit na mag-follow sa akin. Pwede mo nga akong i-block anytime. Walang pipigil sa'yo dyan. Kaya huwag nyo palalabasin na kaya naghahamon ng debate kasi nga hindi matapos-tapos yung atake ko sa Seventh-day Adventist. No, matagal na pong tapos yung aking concern regarding maling abortion guidelines na ipinasa ng General Conference. Tapos na po yung aking concern sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist. Sila na po yung mananagot niyan sa Panginoon. Hindi mo kailangang ikaw yung mag-a-abort ng bata as long as alam mo yung bagay na yan at pinahihintulutan mo, hinahayaan mo, wala kang ginagawa, ikaw na ang mananagot yan sa Panginoon. Kaya ako, wala na akong pakialam dyan. So, correction lang yan, bro, ha? Kasi kung yan yung pinaka-main point kung bakit mo ako hinahamon, gusto ko sabihin sa'yo, mali sa side ko itong pahayag mo na kaya ka naghahamon kasi hindi natatapos yung issue. I-try nyo. Huwag na mag-comment sa video ko. Tingnan nyo, wala kahit isang topic regarding abortion ang lalabas. Subukan ninyo. Para makita niyo kung totoo yung sinasabi ko hindi. Pero hanggat may nagko-comment sa akin, malaya kayong mag-comment, malaya din akong sumagot, huwag niyo akong paparatangan.
So, sana malinaw sa iyo, bro. Hindi ako galit, ha. Gusto ko lang i-correct yung dahilan kung bakit ka naghahamon sa akin. Kagaya niyan, nag-message ka. Wala naman, hindi ko naman minamasama yung hamon mo sa akin kasi karapatan mo yan eh. Pero bakit pagka ako nagtatalakay, sumasagot sa mga comment ng mismong mga Adventist, bakit minamasama ninyo? Halimbawa, meron ditong isang viewers na nag-comment dito sa hamon mo. Actually, maganda yung ano niya dito eh. Gusto niya, hayaan mo na lang, Brother Ray. Hindi SDA ang tunay na Iglesia ng Diyos. Well, pananaw niya yun. Hindi mo naman pwedeng saklawan yon. Dahil ang Katoliko, pag sinabi niya hindi tunay ang Adventist, wala kang karapatang saklawan yun. Pag sinabi ng SDA na ang mga linguista ay hindi sumusunod sa 10 utos, karapatan din natin yun. Wala rin silang karapatan doon na tutulan yon. Unless gumawa sila ng video para sagutin yun. Alam mo yun, lahat tayo may karapatan dahil nakapublic yan. Pero pansinin mo kung paano ka nag-comment dito sa kanya. Ang sabi dito, kami pa ang mayayabang, nananahimik na nga kami. Nung pinatulan, naging mayabang na, grabe. So, kaya siguro naging dating na mayabang yung hamon mo. Eh, natural, naghamon ka ng debate eh. Naghamon ka ng debate eh, naging dating sa kanya, kaya bangan yung hamon mo. Well, sa pananaw niya yun. Hindi ibig sabihin, in general na yun. Hindi naman lahat ganun yung iniisip, pero pananaw niya yun. Wala ka rin karapatan doon. Nag-gets mo yung ibig kong sabihin. Pero sabi mo dito, nananahimik na nga kami. Bakit? Ginambala ko ba kayo? Ni minsan, hindi ko maalala kung na-mention kita eh. Pero kung na-mention kita, siguro na-relate ka sa mga video ko. Ganun lang naman yun eh. Halimbawa, registered nurse. Yan, madalas kong na-mention yan eh. Kasi may isang, hindi ko na maalala, may isa akong video na siya ay isang nurse. Kaya nabanggit kita. Pero hindi intention atakihin ka. Para lang i-mention na, ay, meron akong kakilala registered nurse din, si Brother Jezreel. Oh. Eh dito, sinabihan mo na nananahimik na kami. Kahit kailan, hindi ako umaatake sa sino mang individual sa inyo. Ang totoo, kung may kayabangan at kayabangan, dyan nga nakikita yung kayabangan sa inyo. Isipin mo, kasamahan mo. Sige ang pagpo-post at paninira sa akin. Oh. Pero tanong, napikon ba ako? Hindi. Bakit? Karapatan niya yan eh. Kasi the more na naninira siya sa social media, mas nakikilala siya ng tao. Siya naman magdadala niyan. So, hindi tayo pumapatol kasi sa ganyan. Kahit 100 tag pa ang gawin mo sa akin, hindi ako papatol sa ganyan kasi ang tunay na anak ng Diyos, hindi siya maninira sa kanyang kapwa. Hindi niya gagawin yun. Pero nagtataka ako, dito nag-react ka sa kanyang comment, samantalang yung mga kasama nyo nga dyan, kapag ka naninira talaga sa akin personal na, eh wala kang reaction. Hinahayaan nyo lang din naman. So, ang nangyari, bawal akong mag-react. Kasi kapag nag-react, masama na ako. Kahit anong sasabihin ninyong negative na personal, below the belt na sa akin, gusto nyo, hayaan ko lang. Hindi rin naman tama yun, di ba? So, bilang paglilinaw, yung hamon mo para sa akin is hindi makatwiran kung ang intention lang dahil sa inaatake ko ang Adventist. Gusto ko lang linawin, once and for all, kaya may pagtalakay about abortion dahil po bilang pagsagot sa mismong mga miyembro po ninyo na nagko-comment sa aking video at walang karapatan o pakialam ang kahit sino man. Kung sasagot ako, yamang nag-comment naman siya sa video na aking tinalakay. Ikalawa, yung mismong topic na gusto mo, yung tema. Nagtataka ako, alam ko may karanasan ka naman sa debate. Naghahamon ka sa akin ng debate pero ikaw yung gumagawa ng tema. Anyway, tingin ko naman, suggestion lang naman yan, hindi pa naman yan final. Kasi yung tema na gusto mo, patutunayan mo na doktrina ng Adventist ang elective abortion. Ang sabi mo pa, since yan din naman ang naging stand mo sa latest video mo bilang pagsagot sa comment ko. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy mo na comment ko. Pero magkaganon pa man, ito yung sinasabi ko na maraming nagre-react sa aking mga video, hindi talaga nila naintindihan. Unang-una, naghahamon ka ng debate. Hindi pa dapat bigyan mo ako ng laya? Ano yung tema ko? Gusto mo ng topic about abortion, bigyan mo ko ng laya. Brother Ray, pwede ba tayo magkaroon ng, dapat nga friendly dialogue na lang. Ayoko kasi yung term na debate, lalo na kung i-mention sa Seventh-day Adventist. Hanggat maaari, ayoko talaga. Pero yun nga, sana, ang sinabi mo na lang, Brother Ray, pwede ba magkaroon tayo ng dialogue about abortion? Mag-present ka ng tema mo, pag-usapan natin kung magkakasundo tayo. Hindi ba dapat ganun? Kasi ikaw ang naghamon eh. Dapat bigyan mo kung ng laya kasi yung tema mo, ikinukulong mo ko sa isang linya lang ng usapan na kung saan malawak yung aking topic. Hindi ko po topic na patunayan na doktrina ba ng Seventh-day Adventist ang abortion. Kasi nga reviewin niyo yung mga video ko kung meron akong sinabi na doktrina ng Seventh-day Adventist ang elective abortion.
Matagal ko nang sinasabi na ang elective abortion na ipinahintulot sa abortion guidelines labag sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Magkaiba yun, iba yun. Kaysa sa sinasabi mo, yung tema na gusto mong sabihin na patunayan kong doktrina ng Adventist ang elective abortion. Kasi kapag ganito ang tema, ibig sabihin, ito umaatake talaga to sa Seventh-day Adventist. Pero ako hindi ganoon, hindi ako umaatake sa Seventh-day Adventist. Dapat sana yung tema ganito, bro. Patutunayan ko na labag sa kautosang moral ng Diyos ang abortion guidelines na ipinasa ng General Conference. Di ba? Yun kasi yung tema ko talaga. Yun yung aking pinaka-main topic, yung abortion guidelines na ipinasa sa General Conference. Sinasabi ko matagal na labag po ito sa kautusan ng Diyos, labag po ito sa fundamental belief, labag po ito sa prinsipyo ng Biblia, at mas lalong labag po ito sa 10 utos. Yan yung aking tema. So dahil ako yung hinahamon mo, sana man lang binigyan mo ko ng laya kung ano yung paksa. So sana, maganda sana yung tema natin, kung ako masusunod, dahil ako naman yung hinamon mo, patutunayan ko na ang abortion guidelines na inilabas or ipinasa ng General Conference ay labag sa kautosang moral ng Diyos. Di ba? Magandang tema yun. Nga lamang, yung tema na pinipresent mo, para mo kong tinatalian sa kamay. Hindi ako malaya sa paksa. So, regarding sa hamon mo, call po yung hamon mo. Pero gaya ng sinasabi ko sa bro, personally, hindi ako masaya na makikipagdebate sa kahit sino mang miyembro ng Seventh-day Adventist. Hindi ako masaya. Kapag natuloy itong debate na ito, hindi talaga ako magiging masaya dito. Bakit? Kasi mahal na mahal ko ang Seventh-day Adventist. Mahal na mahal ko ang pananampalatayang iyan. Dahil kung hindi ko yan mahal, sana nandyan pa rin ako at hinayaan ko na yung abortion guidelines na yan. At kung mali ako sa side ko, bakit marami sa inyo gusto pa rin mabago yung abortion guidelines na yan? So, yung hamon mo, call na. Nga lamang, yung tema mo, hindi ko po yan matatanggap. Ang magandang tema, dahil ako naman yung hinahamon mo, ito yung tema na gusto ko. Patutunayan ko na yung abortion guidelines na ipinasa ng General Conference ay labag sa kautosang moral ng Diyos. Kung magkasundo tayo dyan, magkaroon tayo ng pre-debate. Pero sana ipapanalangin ko, wag matuloy itong debate. Hindi dahil sa ako natatakot sa kahit sino man sa inyo. Ako, lumalaban ako ng debate, pero hindi rin naman ako basta palapatol. Ipapanalangin ko na hindi ito matuloy kasi ayoko talagang makipagdebate sa kahit sino mang Adventist. Kung against kayo sa mga video ko, malaya kayong sagutin din yan online. Tapos hayaan nyo yung mga kapatid na magpasya. Ganun lang. Walang personalan. Huwag natin isama yung mga damdamin natin. Kasi hindi ako masaya na ang pinakamamahal kong iglesia darating yung araw is makakaharap ko sa debate. Parang mas gusto ko pang humarap sa INC or sa Muslim kaysa sa Seventh-day Adventist. Hindi dahil sa ako natatakot. Nagkataon lang na naging malapit sa puso ko. Kasi yung mga nakaakay sa akin dyan, mga malalapit sa ating puso yan. Sila Kuya Johnson Amican, sila Kuya Richard Thompson, si Kuya Ronald noong Adventist pa siya. May part din sa conversion ko si Kuya Ronald Mercado, si Bresi Balansag, at saka yung mentor ko dyan sa debate, si Fernando Camacho, si Ray Bida, si Kuya Jerry Sevilla. At napakaraming mga kilalang defender dyan na naging dahilan kung ba't ako na-convert sa Seventh-day Adventist. Kaya hindi ako magiging masaya kapag dumating yung time na nagkaroon ako ng debate or matuloy itong debate na ito. Magkaganon pa man, magkaiba na kasi yung ating pinaglalaban. So kung matuloy ito, wag naman sana, hanggat maaari ayoko talaga. Pero kung sakaling hindi mapipigilan at matutuloy po ang debating ito, ang gusto ko sanang tema bro is patutunayan ko na ang abortion guidelines na ipinasa ng General Conference ay labag sa kautosang moral ng Diyos. Yan po yung aking tema sapagkat yan po ang pinatutunayan ko sa online at yan talaga ang gusto kong mabago. At alam ko, gusto mo ring mabago yung abortion guidelines na yan. Oo, alam ko yan. Kaya yung hamon mo is call na. Pero yung tema mo is hindi ko yan mapagbibigyan kasi hindi yan yung aking tema. So kung okay sa'yo yan, sana magkaroon tayo ng friendly dialogue. Okay lang ba i-request ko sa'yo? Ikaw naman naghamon, medyo kapalan ko na yung aking mukha. Kung papayag naman si
Si Camacho yung aking mentor sa debate. Si Camacho ang ating kuning moderator. No, kapwa nyo na Adventist, partida na yun. Kasi alam ko naman fair naman yon si Camacho. Doon natin ganapin ang debate dahil since online naman ang gusto mo, doon natin ganapin yung debate sa kanyang page. Hindi kasi ako papayag na doon sa page ninyo. Hindi ako papayag noon. At saka sana, kung mapagbibigyan mo ako after ng debate, kung mapagbibigyan mo lang naman ako, after ng debate, kung gusto nyong i-upload yung video sa mga account ninyo, sana wala namang clipan, walang chap-chapan. Kasi meron kakasamahan dyan sa inyo, mahilig mag-chap-chap ng video hayaan na lang natin na yung buong video ba, gusto mo i-edit mo, alisin mo lang yung mga dead scene, yung mga nakakapagpahabang part. Pero bawat stand, bawat cross-examine, sana walang putulan. Buong video na lang yung i-upload natin. Gusto mong ihiwalay lang yung mga cross-examine, okay lang yun, pero wag mo puputulin yung mga cross-examine. Yung presentation, gusto mong ihiwalay yung mga presentation, okay lang, pero wag kang mag-chap-chap sa presentation. Yan. Para maging fair lang. Kasi after ng debate yan, sigurado, meron ka kasing kasamahan dyan na na madaya, kiniklip yung video para lang palabasin kung sino yung gusto niyang manalo. So, pakiusap lang naman yon. Sana mapagbigyan niyo ako. So, hopefully nasagot ko yung yung hamon mo sa akin. Kung okay sa iyo yung tema, magkaroon tayo ng pre-debate sa Sunday. Siguro gabi rin kasi yung availability ko. Siguro mga 8 or 9. Depende kung maluwag na tayo. Pero yun nga, sa huling pagkakataon, sasabihin ko na sana hindi matuloy itong debate na ito kasi hindi ako masaya na makalaban ang kahit sino man, lalo na Seventh-day Adventist, lalo na ikaw, dahil malapit ka sa akin. Magkaganon pa man, kung matuloy naman itong debate na ito, gawin nating may kaayusan at kapakipakinabang sa lahat. Kung payag ka sa tema ko, matutuloy yung debate.